pantay yung 3-hinge arc, yung support niya, no? Pwede mo nang gamitin yung whole figure, no? Mag-moment. Kasi, di ba pagka magsasolve tayo ng reaction, meron point A natin to, point B, and point C. Kapag pantay, no? Kapag pantay ang support, pwede ka nang mag-moment as a whole figure. Kasi meron ditong AY, AX, B1. Ay, pwede pala yun. Ganda yung araw. This is BY and BX. Again, kapag pantay yung 3-hinge arc, pwede ka nang mag-moment sa A. Kasi ang mga umiikot na lang dyan ay si loadings, no? Tsaka si BY. Si BX ay magpapass na siya doon. No? Pero, ito tandaan nyo, kapag 3-hinge arc, ako ay suggest is i-isolate nyo na agad yung member. No? So, unang member, yung AC. No? Isolate nyo si AC. Tapos, sino si AC? Bonifacio. Okay. So, kapag nagsasolve kayo ng 3-hinge arc, ito yung pinaka mas convenient din, no? Lalo na pag hindi pantay yung support. Ayan, di ba in-isolate na natin si member AC and member BC, no? Sir, ano ibig sabihin yan? Sa joint C, di ba ito yung joint C natin? Di ba ang sabi natin, this is internal pin. Kapag may internal pin, meron siyang vertical and horizontal. So, this is CY and CX. Ay, ang galing. Okay. So, kapag ginamit mo na si... Ano pangalan nun? Kapag ginamit mo na si AC or yung reaction dito sa C, kapag ilipat mo yan sa kabila, action-reaction, no? So, kung to the right dito si AC, so CX, magiging to the left na siya dito sa member BC. Kapag dito upward si CY, magiging downward na siya, no? So, this is, ang galing. Ngayon ko na naisip yun. Pwede pala yun. Ngayon, so, meron kang dalawang member. So, parang nagsasolve ka lang uli ng dalawang beam, di ba? Madali lang. So, yung resultant po nito, nasaan siya mag-a-act? Tama ba? This is 14.6. Ang length niya ay 10. Tama? Kasi ito yung length na, no? Then, ito, yung resultant nito, 36.5. Ano yung length niya? Base sa figure na to, that is 10 din. Dito, meron din tong resultant na 36.5 multiplied by 10. So, ang step is, magmo-moment ka sa A. Summation ng moment at A is equal to 0, taking clockwise, positive. So, ano yung mga forces na magpo-produce ng clockwise? Si CX, tama? So, ano yung moment arm ni CX? 10. Minus CY, ano yung moment arm ni CY? 10 din. Plus 146, ano yung moment arm na to? Di ba ito yun? 14.6 times 10, 146. Tama ba? Ano yung moment arm niya? 5. No, kalahati ng 10. That is 5. Plus, ito, magpaproduce din ng clockwise direction. Plus 365, ang moment arm ay 5. Equals to 0. Tari, konti na lang yung forces. So, simplifying, 10CX minus 10CY is equal to
O magkano to pag tinranspose sa kabila? Negative. Kalki ba ako? 146 times 5 plus 365 times 5. Negative 2,555. This is our first equation. Next, moment na gamitin naman natin yung member BC. So, summation ng moment at B equals to 0. Again, taking clockwise positive. So, si CX ay magpo-produce ng counterclockwise. So, we have negative CX. Ang moment arm ay 10. Si CY magpo-produce ng counterclockwise then minus CY. Ang moment arm 10. Then, ito magpo-produce ng counterclockwise minus 365 ang moment arm 5. So we have negative 10cx minus 10cy is equal to 365 times 5. 1,825. Equation 2. So we have two equations, two unknowns. So, magkano si CX and CY? So, mode 5, 1. So, 10, negative 10, negative 2,555, negative 10, negative 10, 1,825. So, the answer is negative 219 and positive 36.5. So, ibig sabihin, mali lang yung direction. So, ilagay nyo na lang dito ay yung tunay nilang value. So, 36.5. Ito, 36.5. And then, si CY, kahit wag yun na tama yung direction, lagay nyo na, ay, baliktad pala ako. Si CY pala yung 36.5. No? Then, si CX is negative 219. Ang hinahanap naman dito yung reaction sa supports, no? So, gamitin mo na lang yung pre-body diagram ni AC. So, to solve for AX, summation tayo ng forces horizontal or along X is equal to 0, assuming to the right, positive. Ano yung mga forces to the right? Nandyan si CX plus AX plus 146. So, CX is negative 219 plus AX plus 146 is equal to 0. So, magkano si AX? Positive 73 pounds or Newton. Ano ba units natin? Kilonewtons pala. Paano naman si AY? So, pwede tayo mag-summation ng forces along Y is equal to 0, upward, positive. So, ano ni mga forces upward? Nandiyan si AY plus CY minus 365. Ang CY natin is 36.5. Minus 365 is equal to 0. Magkano AY? 3. Positive, no? So, ibig sabihin, tama yung assumption natin. Tama yung assume ko ng AX. Okay, next. Ito naman, to solve for BX and BY, using summation tayo dito ng forces. Summation ng lipat ko na nga ito, guys. Lipat ko lang na. Mas kasya. Okay. Ano yung naputol?
Summation ng forces along x and y pala to. Solving for summation ng forces along x is equal to 0. To the right, positive. Ano ni mga forces to the right? Bx minus cx equals to 0. Bx is equal to negative 219 equals 0. So, Bx is negative 219. So, ibig sabihin, again, mali lang yung direction natin. Next. Summation tayo ng forces vertical along y is equal to 0. Upward, positive. Ano yung mga forces upward? By minus cy minus 365. Substituting by, negative 36.5 minus 365 equals 0. Magkano si by? 300. 400. Dadagdagan pala to. 400. Kapag dalawang member, medyo madali-dali pa yan, no? Pagka tatlo, medyo madali pa din yun, no? Ilang member ba? So again ang pagkuha nyo ng mga member is from pin to pin, no? Pero yun nga, again, pwede nyo gamitin siya sa whole figure. Kaya ako lang sinasabi na wag kayong mag whole figure kasi kapag kinonsider nyo yung whole figure, mas marami yung umiikot na force, no? Baka mamaya puro force pala externally. Sir, paano yung sinasabi mo na kapag nag-moment ako sa A, pwede yun, di ba? As a whole. So, checking. As a whole, using summation ng moment at A is equal to 0. Taking clockwise positive. So, umiikot na clockwise. Ito. Tama ba? This is 146 times 5. Ito, pwede mo na siya i-consider ng buo kasi hindi mo naman siya kinat. So, that is plus 36.5 multiplied by the length. Ano yung length niya? 20, no? Kasi isang buo na siya yung consider natin. So, 20. Ang moment arm niya ay 10. Nasa gitna lang. Tama? Then, next, minus by. Ang moment arm ni by ay 20 equals to 0. So, magkano si by? 401.5. Tama ba? 146. Oo, 401.5. So, yun yung sabi ko, mas madali lang to dahil pantay yung supports. Then, summation ka na ng forces vertical, makukuha mo na si AY. Pero to solve for AX and BX, kailangan mo pa rin siyang paghiwalayin talaga. Okay. Parang busy-busy kayo sa wika, Ay,